Ano lang, pag ka, umisipin mo dyan rin. Ito, story time. Dinala sa akin tong motor, ganito na eh. Bali, ginawa daw ng mekaniko to. Ano nangyari dito? Blow by. Bali yung blow by niya, pumuputok yung lumalabas na sa coolant. Bali, meron siyang talsik, no? Lumalabas sa coolant yung combustion. Ang ginawa nila dito daw, palit ng sleeve, pinare-sleeve yung block sa halagang 30,000 somewhere in Pasay. Tapos nag-asa ng shims, tsaka naglapping yung shims sinasa, tapos ayun mandar. Tapos ayaw nang balikan ng mekaniko. Hindi na daw makabalik yung mekaniko kasi umuwi na ng probinsya. Hindi pala sa ayaw, no? Hindi na makabalik yung mekaniko. Ayun. Tapos dinala sa akin ganito. So gagawin ko dito, pupunutin ko muna para ma-check ko kung ano yung status ng block sa head. Hanep na yan. Mga tornilyo, yan yung mga ano niya, valve cover bolts, mga stainless na, hindi yan yung orig. Gusto naka yan, okay. Hanep. So ito, may papakita ako sa inyo yung technique na pwede nyo gawin, no? Na kayo lang na ano ko lang ito eh, discover ko lang naman. Wala nagturo sa akin ito, iikot mo yan tapos tatakpan mo kada butas. Kadalasan yung may makikita kayong mga video na ginagawa nila, tinatakpan yung butas tapos niikot, meron vacuum. Oo, may vacuum kasi bukas yung valve. Kaya tulad niya, ba-vacuum tapos dinig niya, merong pressure. Dapat wala kasi dapat vacuum lang siya, wala siya lahat pressure. Ibig sabihin singaw yun eh, diba? Kaya ba-vacuum ulit yan, bubukas to, diba? Yung lobe tatama doon sa lifter, ibababa niya yung valve, so ihigop nga yan, bababa yung piston. Yan, ihigop. Rinig nyo? Kabila, ganun din, lahat meron eh. Ito, bumubuga no. Higupin na natin. Yan, suction na. Tapos dinig nyo ba yun? Sorry, may na-audio na itong camera ko eh. Yun, madaling ano yun eh, madaling malaman kung singaw kung kahit ganun lang. Nyo, ikot nyo, kailangan puro higop lang to, walang buga. Kasi kung bubuga to, edi susuka niya lang din yung ano, yung hinigop niya. Tama ba yung logic ko? So ito, naghasa daw ng shims. Ito yata yung hinasa yung lifter eh, yung lifter o shim bucket. Yan yung hinasa eh. Bumakat na yung bilog.
Tapos tong gasket daw bago, sabi. Tinanong ko kung bago yung gasket. Sabi na may-ari, bago daw. Palit. Mukhang dito bago, mukhang pinturahan to. Saka pisat na eh. Pisat na pisat. Yung kinabit ko tapos hindi naman napagana. Ay, punchan yan, may grasa. May grasa. Ay, nalagyan ng grasa yung gasket. Pinapahid ko sa ganyan lang is dun sa ano, sa isang klaseng gasket. Hindi na ako gumagamit nito. Unless merong original, no? May original yun, nakapit natin. Ito na ako kalasin, so matang dumi. Nakalasin ko lahat, puti. Ayun, mukhang alam ko na yung nangyari, puti. Sobrang liliit ng shims. Anong nangyari, umukod ngayon yung kaya nagkaroon siya ng marka na bilog. Ayan, na-deform yung bucket o yung lifter po siya. Wala na, negative na to, hindi na pwedeng gamitin to. Mag-iiba na ng sukat to eh. Tsaka pwede na to mabutas. Kaya na damage yung ano. Tsaka sobrang sikip to. Cute talaga eh. Dapat to naiikot mo ng daliri to. Ganyan, iikot to. Ito. Dinig yun. Ang kahoy ah. Ang kahoy na nilalagari. Ito siya. Ayan. Sikip. Lagi. Problem yan. Hanip. Wala, hindi kaya ng magnet yun. Dapat yun. Na magnet mo lang dapat yan. Ayan. Ayan, lumabas. Lahat masigib ang butya. Ayan. Tama-tama. Dapat yung naiikot mo yun ng daliri. Ano eh, nagpuwersa siya eh. Lubog na lubog ba naman? Hanip na siya yun. Mali ah. Yung clutch cover wala na rin gasket. Nilagyan lang ng silicone. Hirap. Hanip na yan. Sigip ng mga piston. So ito na yung oil pan. Alright. Dito ko na lang yung mga tornilyo. Tapos ito yung ano, malinis to ah. Malinis to bago sinalina ng ano. Bago dito nakapag-drain ng ano. Ang langis. Yan. Yan yung mga nakulit. Alright. Yun o. Nagtataka kayo kung bakit kailangan ibaba ng ganyan. Ganyan na naman yung sobrang dumi. Tsaka yung sa loob eh, may mga dumi sa loob. Tapos pagbunot ko nung ano, eto, strainer, may tumulong ganyan, tubig. Kulant sa loob. May kulant sa loob. Ewan kung bakit. Baka nahulugan lang no, ano, yung binunot. Ito circle, papalitan naman yan. Oil seal ka. Ito, hindi ka ata sa dun eh. Mas diretso pintura yan.
Wow! Video natin kung bakit matagal. Bakit matagal mag-overhaul? Natanggal yung mga ano, nakakapit na natuyo yung langis. Yan. Hindi madali tanggalin yan. Nagtataka ako doon sa mga home service na overhaul. So ito, ngayon na okay na tayo sa liners. Yan, pina-reborn na natin. No? Ito yung bagong piston. Ito, kakalasin ko pa. Papalitan ng mga ano yan eh, mga o-ring. Ito naman, putik. Lalalim eh. Na, matanggal yan para mapakintab. Lalalim eh. Na matanggal muna yung mga guhit-guhit para mapakintab natin. Kasi kikintab yan pagka binaping, kaso kitang kita yung mga guhit na yan, meron mga itim-itim na kailangan burahin pa yun. So ito yung itsura ng ano yan, kaya pagka nalihan na eh, ito yung itsura na hindi pa, medyo malalim eh, no? Medyo malaki na ball. Kasi ito kinisim pa, medyo marami pa eh. Yan, gaspang pa eh, no? Ano yan, 600 grit. Hindi, try ko naman ng 1,000. Yan, so ito na siya pagtapos ng 1,000. Kita na yung reflection. May lumang. Hey! Nakita na yung Mountain Dew ko dun. So ito, lalagyan ko na ng, ito parang duda ako, parang nasusunog na eh. Malalaman natin pag pinandar po. Wala akong maker eh, nasira eh. So ito, ready na yung mga pyesa ko, kaso hindi ko maikabit dahil nga yung tornilyo busalsan. Kaya nirepair ko na lang. Hanip talaga. Kaso hindi na 14 to, 13 na to. Saktong sakto lang. Hey, walang alog yan. Ano nga matanggal. Size 13 na. Hehe. Yan. Natin kung gagana. Kumalas yung pang lock ko. Pwede na natin higpitan yan pagka nakabit na yung mga pyesa sa taas, yung block tsaka yung head. Yan, hindi ko muna lalapitan yung takip para surprise. Palit na rin ang mga pistons. Yan, 56 na yan. Tapos timing chain. Yan, kasama naman yung piston rings yan. Ito naman po siya, ano naman yung pintura na yan. Hanip na yan. Grabe, hirap balatan na ito. Ito yung laman ng starter. Nilinisan ko na, marumi lang pero medyo mahaba pa naman yung brush kaya hindi ko pa papalitan. Ito safety lang naman para makita na yan, meron na siyang ano, krug. Yan. Kaya niya mag-focus para. Yan. Yun lang naman. Saka yung pintura, naiinis ako sa pintura. Didikit ko dun sa makina.
ito, papalit na ako ng mga valve seal. Ito nga pala yung nakuha natin na, na head. Pinalapping na natin. Kasi ito nga yung isa sa mga problema ng valve stem. Siyempre luma na eh. Kaya mga natambak siguro yan. Kaya nagkaroon ng bukbuk na yan. Halos lahat meron yan eh. Kaya aasa na lang ako na kasi wala tayong makuha bago eh. Medyo mahirap na humanap ng bago eh. Aasa na lang ako na hindi ito mag-uusok putik. So ito na nga, yung mga valve niya kasi may mga problema rin. Wala kami makuha na brand new eh. Bali susugol namin to, nakakausap ko na yung may-ari eh. Saan kasi negative talaga, basta may gumuhit na negative na eh. Kasi baka ma-backjab eh. Yung kinausap ko muna maigi yung may-ari no. Kasi nga wala tayong makuhanan. Tsaka ganyan na itsura ng nabulok talaga siya eh. Ganyan siya nung actually mas marumi pa dyan. Kung nakita nyo, maalala nyo kaninang video no? Sobrang dumi na ito, sobrang bulok eh. May mga problema yung mga valve. Pinunta ko ng valve seal no? Sinabi ko naman sa may-ari yung magiging kondisyon na maaring umusok or umusok ng konti or umusok ng malala no? Nakakausap yung may-ari. Pumayag naman siya na ganun nga, ibabalik niya pa rin naman yung motor para dun sa kung sakaling uusok, babalik niya tapos ipapaayos din yung shocks. Kailangan niya lang kasi talaga gamitin yung motor kasi babiyahe siya eh. Uwi yata ng Batangas ganun. Kailangan niya gamitin yung motor. Sa akin kasi negative yung ganun eh. Kaya lang siya yung may-ari, syempre siya masusunod dito. Bali yun, pinaano ko naman. Safety ko lang to para meron din akong preba no? Na yun talaga yung nakakabit, yun yung nilagay. Tsaka nilapping ko mga to. Wala tayong magagawa. Tapos yung lifter pa, mamaya pakita ko yung lifter po siya. Na-disgrasya yung lifter hanip. So eto na nga. Sana kumanda na maayos lang ito. Natulungan lang isa sila nagset ako ng babaw na lang, dumi pa rin eh. Kailangan pang finition kagaya yun. Set pa ako ng valve clearance eh, yung bagong chain. Set pa ako ng valve clearance. Kulang din yung tornilyo niya eh, oh. Kulang ng dalawa yung tornilyo. Kasi ito i-issue kaya talaga maya na lang yun. Maya maging okay tong project na to butik. Shit no. So eto na nga. Ito na, patapos na ako eh. Kaso yun nga, inaayos ko yung mga high tension wire. Pakita ko na yung setup na. Linis na no. Nahirapan ako doon sa sa water line, yung water pump. Nilagyan ko pa ng o-ring. Tapos to, putik, negative to. Hindi ubra tong ganito. Kailangan yung para sa talaga, yung wire yung nasa loob. Kasi ito manipis yung wire nito sa loob. Puputok yan pero hindi siya ganun kaayos. Hindi ganun kaganda yung kuryente. Ibabato niya sa spark plug. Kailangan palitan to. Putik. So ito na nga, pinalitan ko na ng mga high tension wire. Pinaputok ko na, meron ng kuryente. Ang problema ko naman ngayon, hindi ko masalinan ng langis. Loose thread na pala to, kaya pala merong grommet ang puch. Hanip talaga. Dami issue. So ito na nga yung charging hindi ko pa nasikaso. Hindi ko pa ma-check sa anong oras na rin. So subukan lang paandar rin. Pinandar ko na kanina. Okay naman, may naririnig lang akong singaw ng exhaust. Hindi ko alam sa 2 o sa 3. Ayan, pinandar ko na. Okay na, mandar na. So pang start natin. Hindi siya mag-i-start eh. Ito na lang. Kaya gamitin natin pang start. Kaya gumana ng starter. Siguro dun sa sa neutral light. Nawala yata yung neutral. Ayun, nawala na.
matigas to eh. Kunti lang nilagay ko para maano lang, sumindi lang. Mapakita lang na okay na, sumisindi na yung motor. Bale, gawa ko na lang to ng part 2. Ano na, lumabo na, lakas ang ulan eh. Part 2 yung kakabit na yung water line, tsaka yung mga kulang na bracket. Ang daming kulang eh, tapos ito pa nga, baluktot eh. Tapos road test, syempre road test. Ayan, gugis na, putik.